Magandang gabi po sa inyong lahat. Lunes po ngayon, sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa patuloy po nating pagsubaybay sa ating sarili matapos ang traslasyon, kumusta na nga ba? Hindi naman yata problema ang willingness nating magbago. Ano ho? Mukhang doon yata tayo nagkukulang sa kakayanan nating magbago. At ito po siguro ang nakikita ng mga haters. Hindi natin sila sinisisi. Bagkus ay pinasasalamatan natin sila. Meron kasi ako na, ang konteksto po nito, may nabasa akong comment sa Facebook. May picture doon ng isang nakayakap sa paanan ng krus, nakapikit. At may comment na, pagkatapos niyan, balik ulit sa dating bisyo. Pagkatapos niyan, balik uli sa dating gawi o ugali. Hindi maalis sa isip ko yung comment na yun. Pero samantalang pinapakiramdaman kong aking sarili doon sa nabasa kong yun, sa bandang huli ang nanaig, mga kapatid, ay yung tinatawag na gratefulness. Salamat sa Kanya. Dahil ang pinakamasakit po kasing katotohanan tungkol sa atin ay hindi natin malalaman mula sa ating mga friends o supporters. Doon mo yan malalaman sa iyong mga haters, sa mga kaaway mo, sa mga pariseyo sa ating kalagitnaan. Mga followers din yan. Kaya nga nakakapang-bash dahil nakasubaybay din sila sa bawat upload natin. Tandaan po nating si Apostol Pablo ay dating pariseyo. Magiting na tagapag-usig ng mga Kristiyano noon. Pero kinaawaan din ng Diyos at pinagbago noong papunta sana siya sa Damascus. At halos lahat ng ating mga ikalawang pagbasa, galing sa mga sinulat niya, kung gaano siya kagiting mangusig ng mga Kristiyano noon, dumoble pa ang kanyang giting na itaguyod ang kaharian ng Diyos sa mga sulok-sulok, sa mga periphery, sa mga hentil, kaya nakarating sa atin ang mabuting balita. So, gaya po ng nabanggit natin kanina, na ipinamumukha sa atin ng mapanuri nating kapwa-tao, mukhang hindi sa kagustuhang magbago tayo nagkukulang, kundi sa kakayanan. Ano ho? Kaya ito po ang himayin natin sandali. Ang kakayanan nating magbago. 4 na puntos po ang ating gagayatin. Una, sumusubok naman tayo. Kada palit ng taon ay dinedeklara natin ito sa ating mga resolutions. Nakahaharapin na natin o kakaharapin na natin nang matapang ang ating sarili, pati na yung masasama nating gawi at ugali. Pero nabibigo tayo, pumapalpak, nadi-discourage. Kaya hindi na lang natin idinideklara ang ating mga resolutions. Nagpapaputok na lang tayo ng mga tambutsyo ng ating mga motor kapag bagong taon.
Kaya, nabubuhay na rin lamang tayo kasama ng ating hindi maipahayag na kawalang pag-asa. Hindi man natin aminin yung pag-give up natin sa pagdedeklara ng ating mga resolutions ay pamumuhay na rin natin kasama ng kawalang pag-asa natin. Naniniwala tuloy tayo na hindi na nga tayo makakapagbago. Ikalawa, ang atin ba talagang pumapalyang moral compass? Ang dahilan o ang karuwagan natin na suungin ang kawalang kasiguraduhang kasunod ng ating pagbabago? Ulitin ko lang po yun, ano? Ang ikalawa po na punto na nais kong iparating sa inyo ay ang tanong na, ang atin po ba talagang pumapalyang moral compass o ang karuwagan nating suungin ang kawalang kasiguraduhang kasunod ng ating pagbabago? Yung pong moral compass na sinasabi ko, ito po yung ating sense of right and wrong. Kung minsan kasi sa ating awa sa sarili, na alam natin na ang ating ginagawa ay mali, sa paulit-ulit nating pagkukumbinsi sa ating sarili na hindi lamang naman akong gumagawa nito, pati ang iba. So ano ang mali? Parang nagiging tama. Nadidistort ang ating proseso ng pag-iisip, nababaluktot, napipilipit ang katwiran, naliligaw, nalilito ang ating moral compass. At yun po namang pangalawang binanggit natin, yung kawalang kasiguraduhan kasunod ng ating pagbabago. Pag nagbago kasi tayo, kakaharapin natin ang isang unexplored territory. Hindi pamilyar sa atin. Kaya totoong-totoo sa atin ang tukso ng pagdaos-dos sa dating mga kinasanayan. Ganun pa man, sabi natin kahapon, ganun talaga. Ganun po talaga ang traslasyon ng buhay. 2 steps forward, 1 step backward. Pasasaan ba't makakarating din sa patutunguhan? Ang importante ay nakahakbang na tayong pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ikatlo po, hindi naman talaga tayo magiging at home kaagad sa bago nating kalagayan. Kung napansin mong bumait ka na, mamimiss mo rin yung sarili mong salbahe. Kasi hindi ka doon ka sanay sa pagiging salbahe. Gaya po ng wine o ng alak sa bagong wineskin o sa mas lapat at pamilyar na halimbawa, gaya po ng isda sa aquarium na pinalitan ng tubig. Biglaan po kasi at hindi dahan-dahan. Kaya, take your time. Take your time. Take your beautiful, precious time. Sorry. If you still have time, kung may oras pa tayo. Ang iba sa atin nauupos na ang oras. Ang iba marami pang oras. Pero kung may oras ka pa, huwag mong biglain, dahan-dahanin ang pagbabago. Pero sa mga nauubusan na ng oras, unti-unti nating marirealize na may dulo nga pala ang panahon. Otherwise, kung pipilitin natin, biglaan, masisira natin ang wineskin at matatapon lamang ang wine. Mababasag ang aquarium at mamamatay ang isda.
Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag naaantig pa po tayo ng mga ordinaryo at pang-araw-araw na mga pangyayari sa ating buhay, mababago po tayo ng dahan-dahan. Pag paglabas mo mamaya sa misa ay parang balisa ka, para kang may dapat na panagutang hamon. Mabuti dahil tumatalab pa sa iyo ang mga ordinaryong mensahe at pang-araw-araw na paanyaya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang nangangailangan po kasi ng biglaan ay ang mga hopelessly stagnant. Ang nangangailangan ng biglaang pagbabago ay ang mga hopelessly stagnant. Yun pong mga stuck, yung mga stunted, yung mga regressed, o sabihin na natin sa kolokyal na Tagalog na tumatanda ng paurong o walang pinakatandaan. At ang ikaapat, minamahal kong mga kapatid, ay ang tuluyang pagtalikod sa mga binago. Kung hindi, ay hahabol-habulin po tayo ng mga ito. Lalo na sa ating midlife. Pagkasing edad ko na kayo, 46, hahabol-habulin ka ng mga hindi mo binago nung kaya mo pang baguhin, o yung mga itinago mo sa bulsa, o yung mga ikinlip mo lang, itinago sa ilalim ng unan, yung mga hindi mo hinarap, hahabulin ka, lalo na ngayon na nasa midlife ka, lalo na kung nasa pre-departure area na po tayo ng ating buhay. Hahabol po ang mga ito para alipinin tayong muli. Alipinin tayong muli hanggang maging second nature na natin ang mga ito. Sa pagtalikod po natin sa ating mga binago, laksan lang po natin ang ating loob na yakapin ang mga kapalit nito, ang mga bagong paraan ng pamumuhay na pag na-develop po natin ay nagiging virtues. Sila ring gagapi sa mga humahabol-habol sa ating mga bisyo. Mararanasan po natin ang ganap na pagbabago kung may tapang tayong ilagay ang ating tiwala sa malalimang pakikisangkot ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa ating buhay.